sabi ng albularyong si Mang Berting ay nakukulam daw ang nanay ni Norian. At ang tanging makapagliligtas dito ay ang langis ng aswang. Nagulat si Norian. Saan naman daw siya kukuha ng langis ng aswang? Anang albularyo, may kilala siyang aswang na naninirahan sa liblib na baryo ng San Agustin. Ang aswang ay nagngangalang Alma. Mailap sa mga tao, minsan lang lumabas, pero kapag lumabas sa gabi ay siguradong meron siyang mabibiktima. Tinanong ni Norian kung paano niya makukuha ang langis ng aswang na yon. Sinabi sa kanya ni Mang Berting, kailangan lang niyang tiyempuhan na lumabas ang aswang sa araw para mapasok niya ang bahay nito at makuha ang langis. Ang asin ay sapat na raw panlaban dito kung sakali man na mabulilyaso siya. Kailangan daw kasing ipahid ang langis sa tiyan ng nanay ni Norian na siyang inaatake ng kulam. Walang nagawa si Norian kundi ang sumunod sa utos ng albularyo alang-alang sa ikagagaling ng nanay niya. Takot man sa pagtungo sa bahay ng aswang ay pilit niyang nilakasan ang loob. Isang bote ng langis lang ang kailangan niyang makuha. Nag-antanda muna siya bago lumapit sa bahay. Paglapit niya ay hindi naman umaalis ang aswang. Nilamok na lang siya at kinagat ng langgam sa pinagkukublihan niya, pero wala siya nakitang aswang na lumabas sa kubo na yon. Matyaga pa rin siya naghintay. Narong mainitan at malamigan siya sa likod ng mga halaman. Hindi pa rin lumalabas ang aswang para makasalisi siya. Isang beses ay hapon na siya nakapunta. Marami kasi siyang ginawa ng umaga. May nakasalubong siyang magandang babae. Nagkatinginan sila. Mahiwaga ang malamlam ng mga mata ng babae. Makahulugan ang tinging inihatid sa kanyang mga mata. Bigla niya naalala ang bilin ng albularyo na huwag titingin sa mata ng kahit na sino sa baryong iyon dahil posibleng ang makaharap niya ay ang aswang na tinutukoy niya. At posible rin na mahipnotismo siya nito at mabiktima. Kaya naman kaagad iniiwas si Norian ang mga mata niya sa babaeng estranghero para sa kanya. Pagdating ni Norian sa bahay ng aswang ay nakita niyang sa wakas ay nakabukas ang pinto. Tila nag-aanyaya ang pintuan na lapitan niya at pasukin. Nagmadali na siya habang palinga-linga. Sa bukana pa lang ng bahay ay sinalubong na siya ng masangsang na amoy. Pero kailangan niya yung tiisin. Iba ang araw ng loob ng bahay. Mabigat ang lamig. Nakakakilabot ang bumabalot na katahimikan. Naghahatid ng pinagsamang takot at kalungkutan ang bawat sulok. Hanggang sumapadako ang mga mata niya sa isang maliit na baul. Naisip niyang baka nandoon na ang hinahanap niya. Mabuti na lang at walang padlock ang baul. Nabuksan niya agad at tumambad sa mga mata niya ang isang bote na naglalaman ng langis. Iyon na ang kailangan niya. Agad niyang dinampot at saka siya nagmamadaling umalis. Hindi pa man din siya nakakalayo ay muli niya nakita ang estrangherong babae. Nakasalubong na naman niya at sa pagkakataon na yon ay pabalik na ito. Tumingin sa hawak niyang bote, kumunot ang noo. Bumilis at lumakas ang pagtahip ng dibdib hanggang sa ang mga ugat ay nagising at nagngalit. Sa garalgal at malaking boses ay sumigaw na nakaririndi sa tainga. Inuutusan siyang bitawan ang langis na yon. Kumpirmado na ang babae na nga ang aswang na si Alma. Ngunit nagmatikas si Norian. Kailangan daw niya yon para sa kanyang ina na nakukulam. Kaya naman sa kabila ng takot ay hindi nagdalawang isip si Norian na sabuyan ng asin ang aswang na si Alma. Nasaktan si Alma sa mga butil ng asin na dumampi sa balat niya. Kaya naman napaatras siya. Sinamantala naman yun ni Norian para tumakbo. Hinabol pa rin siya ng aswang, kaya muli niya itong sinabuyan. Dinamihan na niya. Sa takot na mamatay sa asin, ay biglang nagsauwak ang aswang at lumipad na palayo. Sakalang nakahinga ng maluwag si Norian. Sa pagod sa pagtakbo, ay napasalampak siya ng upo sa lupa habang sinusundan ng tingin ang uwak sa paglipad nito. Pagdating sa bahay nila, humahango si Norian para maibigay agad
ang langis ng aswang na nakuha niya. Pinalakpakan siya ng albularyo at sinabing napakahusay niya. Inamin ni Mang Berting na ang langis ay hindi talaga para sa nanay ni Norian kundi para sa kanya na isa rin palang aswang. Kaya raw niya pinakuha ang langis sa dalaga ay dahil hindi siya maaring makalapit kay Alma. Mortal niyang kaaway kasi at malayo pa lang ay naaamoy na siya. Hindi kaya ni Norian. Ang langis daw ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanyang pagiging albularyong aswang. Sa oras na yon ay inumin niya habang binibigas ang tamang orasyon. Matapos sabihin yon ay humahalakhak na umalis ng bahay nila Norian ang albularyo, tangay ang langis ng aswang na si Alma. Tinanaw ni Norian ang papalayong si Mang Berting. Unti-unti siyang napangiti at sabi, buti na lang daw ay hindi niya agad ibinigay ang totoong langis. Isinali niya sa ibang bote ang tunay dahil nagduda siya sa albularyo nung una pa lang. Bumaling si Norian sa nanay niya. Hindi man siya sigurado pero sinubukan pa rin niyang ipahid ang tunay na langis ng aswang sa tiyan ng nanay niya na kinukulam. Makalipas lang ang ilang minuto ay unti-unti nga umimpis ang tiyan ng nanay niya at sabi ng matanda ay konti na lang daw ang nararamdaman niyang sakit. Lingid kay Norian, ang aswang na si Alma ay kanina pa pala nakamasid mula sa isang puno. Dahil nakita nito kung saan ginamit ng dalaga ang langis kaya hinayaan na niya. Ang mahalaga ay hindi napunta sa kaaway niyang albularyong aswang na si Mang Berting. Nagsauwak na ulit siya at lumipad pabalik sa bahay niya kung saan may reserba pa siyang bote ng langis na ginagamit niya bilang pampahilom ng sugat at para na rin sa kanyang paglipad.